Test me. Glory to the living God. Isang mapagpalang araw ng linggo po sa inyong lahat. I'm happy na nandito po tayong lahat. Before anything else, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga ina. Ayan. Sino po dito ang mga ina? Ayan, marami ano po. Ate, yan. May gusto po akong batiin na hindi ko nababati nung mga nakaraang araw. I don't know kung andito po siya ngayon. Parang wala. Si Sister Penny, andyan siya. Welcome, Sister Penny, sa Jesus is Our Shelter Church. Dati po kasi nakakaligtaan kong bumabati ako very general but not specific on the name. So ngayon, Sister Penny, I want to welcome you once again sa pagbabalik nyo po sa Jesus is Our Shelter Church. And sa mga iba pa na hindi ko ma-mention, siguro po next time ma-mention ko po kayo. Ayan, hindi po na po kahabaan ang aking pagsasalita dahil ibibigay ko na po sa man of the hour ang microphone. Again, kilala po natin siya kasi he is a very dear friend of ours, very close sa puso ko and sa puso nating lahat. And nararamdaman ko din po yung concern niya, yung pagmamahal niya sa Diyos. Nakakatuwa lang po, continually, binibless po ng Lord yung church, yung chapter ng Victory, kung saan siya po naka-assign. Nagulat nga ako kanina, sabi, dati po 4 services a day sila, ngayon po 6 services a day na pala. So, what a privilege to sit in the anointing of this man. Ladies and gentlemen, let us give Gio's warm applause to our dear friend, Pastor Red Pondang. Thank you po, Pastora Joy, and we're equally blessed. I'm equally blessed to be honored na ma-invite po ulit dito sa Gio's. It's really an opportunity. Kaya pag in-invite ako sa Gio's, wala nang double mind yun na pupunta ba ako kasi it's really a part of a family. Sa mga di nakakaalam, katulad kanina, I arrived here early, mga 8:20 nandito na ako, or 8:25. Tapos nakapag-prenup pa kami ng konti nila Faith. So, Faith at saka si Paul. But if you will look at it, ang Gio's is not just a regular church for me. It's like a family to me. Parang pamilya po salamat po sa pagtanggap din sa akin na parang parte na ng church. Magkaiba man po tayo ng pangalan ng church, pero the reality I consider Gio's as if parang magkapatid po tayong simbahan. Kaya anytime that you need help, anytime po na you invite me, I'm willing and I'm really a privilege for me po na makapunta po dito sa simbahan ng Gio's. Pangalawa, gusto ko lang pong i-honor si Pastora Joy, sila Kuya Rodel, and of course, yung si Faith Samonte. Siya po ay nakapasa ng MedTech board exam. Pwede bang palakpakan natin sila? So, one time pumunta kami ng wife ko sa bahay nila, Pastora Joy. Sabi ko, tinan niyo, Pastora, after all the things that happened, iba si God kumilos. Hindi mo man makita kaagad yung reward, pero one of your reward is yung daughter ninyo. Kaya kay Pastora Joy, kay Kuya Rodel, congratulations. Meron na kayong licensed professional medtech sa pamilya na magdo-doktor. Na pressure tuloy si Faith, no? So, allow me to read this verse to everyone. In Luke chapter 5, verse 1 to 11, pwede po bang maanyayahan kayong tumayo in reverence in God's Word? Okay, salamat po. In Luke 5, 1 to 11, it says there, on one occasion, while Jesus was standing by the lake of Gennesaret with the crowd pressing in on him to hear the word of God, he saw 2 boats at the edge of the lake. The fishermen had left them and were washing their nets. Jesus got into the boat belonging to Simon and asked him to put out a little from shore. And sitting down, he taught the people from the boat. When Jesus had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down your nets for a catch." Master, in verse 5, Simon replied, "We had worked hard all night without catching anything, but because you say so, I will let down the nets." In verse 6, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to tear.
So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. Halos lumubog na yung bangka. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees. "Go away from me, Lord," he said, "for I am a sinful man." For he and his compassions were astonished at the catch of the fish they had taken. In verse 10, and so were his partners James and John, the son of Zebedee. "Do not be afraid," Jesus said to Simon, "from now on you will catch men." And when they had brought their boats to land, they left everything and follow him. Can I just invite everyone to close your eyes and bow their heads? Lord, maraming salamat ngayong umaga. Lord, thank you for your word. Lord, I pray na magkaroon kayo ng ibang revelation sa buhay ng bawat isa, that your Holy Spirit, Lord, will begin to work in the lives of everyone. Lord, we pray, kausapin niyo po sila at hindi ito matatapos tong araw na ito nang wala po kayong revelation, conviction sa buhay ng bawat isa. Lord, we thank you. We honor you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, makakaupo na po kayo. Okay, magandang umaga po. Una sa lahat ay gusto ko lang pong batiin ang lahat ng Happy Mother's Day. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Sa lahat ng mga nanay, hindi ko po alam kung may program kayo. Total, ako po ay lalaki naman at ako'y tatay din. Pwede po bang i-honor ko lang yung mga nanay bago ako magsimula mag-preach? To all the mothers here, hindi nyo lang alam yung sakripisyo ng mga nanay na nandito ngayon. Of course, bago ako nag-asawa, meron po akong nanay din. And ako po ay tatay ng 3 anak. And my wife is a mother to our 3 kids or 3 children. Ngayong oras pong ito, ay gusto ko lang i-honor yung mga nanay. It will be difficult sa mga tatay na walang asawa talaga. Nakaka-relate po ba kayo? Yung para bang isipin nyo lang po a life without a mom. Napakahirap po talaga. There are times we don't appreciate our mom simply because sanay kayo sa kanila at nakikita araw-araw. But when you remove them in the equation of our life or our lives, napakahirap mabuhay ng walang nanay, sa mga lalaki ng walang asawa. And because of this, once a year lang po ito, it's really a due to everyone to honor. Pwede po bang patayuin lahat ng mga nanay na nandito ngayon so that we can honor them through our prayer. Sa lahat po ng nanay, pwede po bang palakpakan lang natin yung mga nanay na tumayo? Sa mga nanay na nandito, alam niyo po ba na may mga time na papagod kayo? Some of you are working, nag-aalaga ng mga anak, tapos yung mga anak natin ay kada stages ng buhay nila, nag-iiba lang yung problema. Are you getting the point? Nung bata yung mga anak nyo, mga anak natin, ang problema natin, iiyak ng gabi. Nung nakakalakad na, baka madisgrasya. Nung nag-aaral na, pag-uwi, nakabasag ng ilaw, nakasunog ng school, joke lang po, no? So, tapos problema na, pag nag-high school na, may boyfriend, girlfriend na. Nung nag-asawa na, may iba na naman. Kaya hindi nagbabago yung problema, hindi nawawala yung problema, nag-iiba lang. Kahit na nga matanda na yung anak natin, iisipin nyo pa rin kasi ganyan po ang nanay. Innate daw sa nanay yung pagmamahal. And today, we just want to honor you. Pwede po bang ituro nyo sila, pakisabi sa kanila, salamat sa buhay nyo? Can we stretch our hands to all the mothers? Lord, maraming salamat sa lahat ng mga nanay na nandito ngayon. Hindi po aksidente na ako yung preacher ngayon. We want to honor yung pinaka-nanay ng buong simbahan, and that's Pastora Joy. And to everyone, to the leaders, to the mothers here, Lord, indeed, you are faithful to them. Lord, we pray that you will bless all these mothers. Lord, ngayong year, gusto ko pong manalangin kayo ng 1 o 2 panalangin. Kasi ang Diyos ay magiging personal sa inyo. You can ask God 1 to 3 prayers that you want to ask God. And ngayong araw na ito, magiging personal ang Diyos sa inyo. Bago matapos itong taon na ito, God will answer all those 3 prayers that you ask or tell to God. Lord, we thank you. Bless all the moms, bless the inangs, the nanay, the mama, kung ano man yung tawag namin sa kanila. Lord, we are blessed na may nanay po kami na katulad nila. Lord, we thank you. We honor you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, you can now sit down. Magandang umaga po. Ang tawag po sa preaching ko ngayon ay walk with me. Can you say walk with me?
Kaya habang gumagawa po ako ng preaching, I was thinking, ano kaya ang best na pwedeng ibigay ngayon sa GIOS or sa church natin ngayon? Kadalasan po, ang kadalasang concern ay hindi ito kung paano ka magsisimula ng pananampalataya, pero kung paano mo tatapusin yung inyong pananampalataya. Alam niyo po ba, when you do a research, kadalasan, madaling maging Kristiyano, pero mahirap maging Kristiyano hanggang sa dulo. Narinig na po ba yon? Yung sa simula, on fire ka, pero habang patagal ng patagal, mapapansin mo na lang parang ayaw mo nang umaten. Some of you here, you were offended. Some of you here, na-offend kayo sa ibang church. Yung iba rito, nasaktan kayo. Kaya eto po yung pinaka-topic natin ngayon. Are you ready? So, walk with me. Naalala ko po yung anak ko, yung mga anak ko po, nakatira po kasi kami sa Malolos. We're blessed na medyo may nilalakaran ng konti. Ngayon, pag may ginawang hindi maganda yung anak ko, alam niyo po sasabihin ko, lalo na sa panganay kong anak, lalaki kasi yung panganay kong anak, 16 years old siya, napaka-playful. Sasabihin ko sa kanya, Sam, pwede bang lumabas tayo? Maglalakad tayo. So ngayon, pag naglakad kami niyan, it's a mentoring session. Anak, anong dahilan at ginawa mo ito? Anak, alam mo ba na na-offend mo si God? Aside sa akin, ang in-offend mo ay si God. Therefore, anak, na-offend mo yung kapatid mo, na-offend mo ako, na-offend mo si God. Anak, pagbalik natin sa bahay, mag-sorry ka, mag-repent ka kay God. So yung walk with me ay literal na ginagawa namin kasi pag may concern sa pamilya, maglalakad kami niyan and we will have that rebuking, correcting moments in the church. May mga time na makokorek ka dito, may mga time na medyo tuturuan ka at aayusin ka ni God because ang church ay simbahan ng mga tao na merong sakit spiritual. Parang isipin nyo na lang, ang ospital ay lugar ng mga tao na merong sakit physical. Pero ang church ay lugar ng tao na may sakit spiritual. So, tandaan nyo po ito, may mga time ma-offend ka talaga. May mga time na masasaktan ka talaga. Pero wag po kayong ma-offend sa ibang tao kasi yung tao na yun ay meron din hurt. Pwede bang tingnan mo yung katabi mo? Pakisabi sa kanya, mukha ka bang may hurt? Yan. So ngayon, we will be looking on Walk With Me or we follow Him together. Now, isa-isahin natin yung kwento. Yung kwentong ito ay tungkol kay Jesus kung paano niya tinawag yung isa sa mga unang disciples niya, si Peter. On one occasion, while the crowd was pressing in him to hear the word of God, he was standing by the lake. Ibig sabihin, may crowd, siksikan. Nakaranas na po ba kayo ng siksikan na lugar? Okay, nakapunta na po ba kayo sa MRT? Meron po ba rito sumasakay ng MRT? Sa mga hindi po nakakaalam, ang una kong trabaho bago ako naging pastor, nurse po kasi ako. Ako ay nagtrabaho sa mental health, so National Center for Mental Health. So kung alam niyo po yung mental hospital, huwag niyo pong tingnan yung katabi mo, hindi siya yung may problema. So kung alam niyo po yung mental hospital, sa Mandaluyong po yun. So kailangan mong, dahil taga Bulacan ako, Bulakenyo po tayo, taga Malolos ako, sasakay ako ng FX niyan. Tapos, bababa sa may Shaw Boulevard, magta-tricycle kami yan papuntang Mandaluyong. Tapos, nag-work din po ako as an autistic therapist. Kasi psych and mental health po yung expertise ko sa medical. So, naging autistic therapist po ako. Tinignan katabi niyo kung kailangan i-therapy. Okay, joke lang po yun. Yung mga may autism, may ADHD, yun po yung mga una kong trabaho. Nagte-therapy ako na may mga autism, ADHD, at nag-work din po ako sa mental hospital. Now, naranasan nyo na po ba ito sa crowd? Yung nakasakay ka sa MRT, hindi ka naman naglalakad, pero nagulat ka na lang, nasa loob ka na ng MRT. So, di ba para bang yung kusa kang gumagalaw sa sobrang siksikan? Naranasan nyo po ba yun? So, naranasan ko yun for many years. Yung tipong, hindi naman ako gumagalaw, nakaabang ng MRT, pero nagulat na lang ako, nasa loob na ako ng MRT. Lord, may miracle. Kanina lang nasa labas ako, ngayon nasa loob na ako ng MRT. Tapos eto, I don't know kung common to sa Pulilan, sa Malolos, kasi maraming tao eh. Yung siksikan yung FX at saka bus. Naalala niyo po ba? Kaya lang, mayayaman po ata yung mga taga Jesus is our shelter, lahat may sasakyan. So kaming mga dukha lang sa Malolos, lalo na nung lumalaki po ako, nung nag-aaral ako. Nag-aaral po kasi ako sa FEU. So lagi yan, sumasakay ako ng FX at saka
Basbik to, ano pa dati, Philippine Rabbit pa dati. Naranasan niyo po ba yung crowd? Yung para bang, naalala ko, marami pa, kasya pa. Pagdating ko doon, pitpit ako. Yung para bang, naranasan niyo ba to yung marami pa, pero yung mukha mo, nadudurog na sa loob. So you were in a crowd. I remember, sumakay ako ng FX. Sabi ron, kasya pa, maluwag pa. Pagpasok ko sa FX, ganyan na lang yung pagitan. Sabi ko, ni braso ko hindi kasya, puwet ko pa kaya. Naranasan niyo na ba to yung nasa crowd kayo and you feel like nagkakagulo, and eto yung situation, Jesus was in the crowd. Nasaan siya banda? Nasa Lake of Gennesaret. Okay, so para mas maintindihan nyo, ipapakita ko po tong picture na ito. So eto po yung Sea of Galilee. By the way, ang Sea of Galilee, hindi talaga siya dagat. Lake po siya. So, kaya lang, mas kilala sa tawag na Sea of Galilee. Sa sobrang laki niya kasi, ay kinukonsider siya na parang dagat nung panahon na yon. So, pero hindi po siya sea, siya po ay lake or lawa. Tapos, yung Gennesaret ay nandito. So, yung Capernaum, ito po yung parang, kumbaga sa politician, meron pong tinatawag na headquarters. So, ang Capernaum, ang headquarters nila Jesus, or naging headquarters nila Jesus, nung 3 years in the ministry. So, isipin nyo lang saan nangyari sa Gennesaret. Let's start with the venue, or yung location. Nangyari ito sa Gennesaret. Ang Gennesaret ay tabing dagat, kaya dito po tinawag si Peter. By the way, nung time na yon, yung Gennesaret nito, tingnan niyo po, sa dami ng lugar na pwedeng puntahan ni Jesus, nagpunta siya sa Gennesaret. Pwede naman siya magpunta sa ibang lugar na to, pero sa araw na yon, alam niya na nandoon si Peter. Alam niya na nangisda si Peter. In our lives, hindi po totoo na tayo ang unang lumapit sa Diyos. Ang Diyos ang unang lumapit at nagparamdam ng pagmamahal. Yes, Peter responded to Jesus sa dulo ng kwento. Pero sino ang unang pumunta kay Peter? Sa dami ng lugar, sa dami ng oras, sa dami ng location, sa daming pwedeng puntahan, nagpunta si Jesus sa Gennesaret. Bakit alam niya nandoon si Peter? Kung paano niyo nakilala si God sa trabaho ninyo, sa business ninyo, may nag-invite sa inyo, let me tell you this, hindi ikaw ang unang nag-respond. Ang Diyos ang unang lumapit, nagpunta para maranasan mo yung grace ng Diyos so that wala tayong pwedeng ipagmayabang sa sarili natin. Babalik tayo lagi sa Diyos. Bakit? Ang Diyos ang unang lumapit, ang Diyos ang unang nagmahal, ang Diyos ang unang nagbigay, at ang Diyos ang unang nagpakita ng pag-alala, malasakit sa'yo. Yan ang Diyos na meron ang Diyos. Pwede bang palakpakan natin si God? Now, tingnan natin, sino po yung, kung merong lugar, Gennesaret, sino yung tao? Ang tao ay walang iba kundi si Peter at saka yung crowd. Mamaya, habang nagpipreach ako, meron lang pong 2 tao dito, si Pedro at saka yung crowd. Mamaya titingnan natin, paano nag-respond si Peter at saka yung crowd. Ulitin ko po, yung lugar ay Gennesaret, ito ay shoreline ng lawa. Tapos ang tao ay si Peter at saka yung mga crowd. Tingnan natin mamaya, paano nag-respond si Peter at saka yung mga crowd as we go on with the story. And he saw 2 boats by the lake, but the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Parang ganito yung kwento. Tapos na silang mangisda. To cut the long story short, wala silang nahuli. Sa mga nandito ngayon, siguro iniisip nyo lang yung pangingisda, i-apply natin sa buhay ninyo. Meron po ba ritong nasa sales kayo? Nasa real estate kayo? Nasa insurance kayo? Nasa telecommunications kayo? Or nasa call center kayo na may sales related? Naranasan nyo na ba ito? Ilang araw ka nang nagtatrabaho, wala kang maklose na sales. At uuwi ka, galing sa trabaho, lugmok yung mukha mo. Yung parang nireject ka ng 10 tao, pag uwi ng asawa mo, Han, kumusta ka? Ayun, nireject ako ng 12 tao. Alam nyo kung bakit 12 tao? Yung 10 tao yung nag-reject sa kanila, yung 11 yung asawa niya, ayan, tingnan mo, talunan ka na naman. Nung nakita niya yung mga anak niya, tay, talunan ka na naman. Nung nakita niya yung aso, rar, 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 rar. So para bang, did you ever experience this? So yung kwento, bumalik na si Peter, but the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Ano ang ginagawa nila? They were washing, can you say the word? Washing their nets. So kung titingnan niyo yung binasa natin kanina, wala silang nahuling isda magdamag.
At kung ikaw ay mangingisda, ano ang gagawin mo pag uwi mo? Huhugasan mo yung net mo kasi baka may nakuhang dumi sa dagat or doon sa lake. So, but this washing their nets is not just an ordinary na naguhugas ng net. Naguhugas sila ng net with discouragement, disappointed. Parang isipin nyo na lang, magdamag silang ng isda. Usually, ang mga mangisda, umaalis po ng hapon. Bakit ko to alam? Kasi ako po ay tumira sa Samar ng 5 taon nung ako ay bata. So, kadalasan ang mga mangingisda sa amin ay aalis siya ng hapon mga between 5 p.m. or 4 p.m. Tapos hanggang magdamag yan sa laot. Uuwi yan ng madaling araw. So, nung time na yon, magdamag sila, walang tulog, walang halos kain, tapos wala silang nahuling isda, and they're washing their nets. Isipin nyo na lang, parang kung i-convert natin ngayon, naranasan nyo po ba ito? Yung naguhugas ka ng pinggan pero tumutulo yung luha mo. Oh. Habang naguhugas ka ng pinggan, naalala mo may problema ka sa anak mo. Habang naguhugas ka ng pinggan, sabay ng pagpatak ng dishwashing liquid ay ang pagpatak ng luha mo sa bayaran na kailangan mong isettle bukas. The word, siguro ang nakita nyo lang yung washing their nets, pero yung washing their nets na ito ay punong-puno ng emosyon. Pagod, lungkot, na kung saan they were discouraged. Some of you might be rejected. Naalala nyo ba ito? Habang may ginagawa ka, habang nagsusulat ka, tumutuloy yung luha mo kasi naalala mo may problema kayo. The word washing their nets here is a full of emotion, punong-puno ng emosyon, ng lungkot, ng discouragement, yung mga mangisda. Nakakasunod po ba kayo sa kwento? Kasi nga magdamag sila na umalis, walang nakuha ni isang isda. So while they're washing their nets with disappointment, failure, discouragement, eto na naman, paulit-ulit yung buhay. Ang tawag ko dito ay 3 motions of life, 3 galaw ng buhay. Tingnan mo kung pasok ka rito sa 3 motions of life or sa 3 paggalaw ng buhay. Number 1, rat race. Yung rat race, nakita na po ba kayo? Naalala ko po nung bata ako, mahilig po akong mag-alaga ng mga insekto sa mga nandito, no? Meron po ba rito nag-alaga kayo ng gagamba? May anyone here nag-alaga? Yung mga kabataan, di nyo na naranasan, no? Yung mga kaidara namin, yung mga nasa 40s to 50s. Nung time namin, ngayon kasi puro gadget na eh. Naalala nyo Kuya Joseph, yung mga nandito ngayon, no? So, si Pastora Joy, hindi yan baka si Kuya Roldan, ay si Kuya, yung mga nandito ngayon, no? Baka nalaro nyo yun. Yung merong stick, tapos yung stick na yon may gagamba, mag-aawa yung gagamba. So, naalala ko nung bata ako, mag-cheer kami niyan, takbo. Tapos, ang mananalo, kung sino yung nakasapot doon sa gagamba. Naalala niyo po ba yung may mga ganun po ba kayo? Tapos, one time, dahil mahilig ako mag-alaga ng hayop, nag-uwi ako ng dagang Costa. So, alam ko po sa mga nanay, wala po kayong pakialam kung anong daga, basta daga yan. Pag daga sa bahay, ay pinapatay namin. Di ba? Meron pong tawag sa amin na dagang Costa. Yung dagang Costa, inaalagaan po ito. Sino po ba rito gustong mag-alaga ng daga? Pastor, ang dami naming alaga. Pinapatay na nga namin sa dami. So, meron po bang alam yung dagang Costa? Yung dagang Costa, aalagaan namin yan, tapos meron niyang laruan na binibili. Yung laruan na binibili, yung parang bilog na ganyan. Tapos, ang goal, tatakbo siya doon. Habang tumatakbo siya, nag-i-enjoy kaming panoorin. Kasi takbo siya ng takbo, only to realize nandoon pa rin siya sa lugar na yon. Yung washing their nets, ikaw ba yung parang nasa rat race? Takbo ka ng takbo. Yung gabi, ginagawa mong araw, pagod na pagod ka, only to realize nandoon ka pa rin sa isang lugar na yon. Pwede bang tingnan mo yung katabi mo, pakisabi sa kanya, nasa rat race ka ba? Napapagod ka na ba? Ang ganda ng kwento, no? So akala mo, washing their nets lang, pero habang naguhugas sila ng net, they were full of disappointment. Ano yung 3 motion ng buhay? Ikaw ba ngayon, yung sobrang nagmamadali lagi, pagod, only to realize, bakit ganun? Wala pa rin kaming pera.
Bakit ganon? Kulang pa rin kami. You're like in a rat race, you're running, takbo ka ng takbo. Nung bata ako, pinapanood namin ng mga kaibigan ko yon, tuwang-tuwa kami, only to realize, nandoon pa rin yung daga. I don't know if you heard this story. Narinig niyo na po ba yung story na how much land does a man really need? I don't know kung nakwento ko na yun sa Gios. This is one of my favorite story. How much land does a man really need? Sa Tagalog, gaano ba talaga kalaki ang lupa na kailangan ng isang tao? Okay lang ba bang i-share ko sa inyo yung kwento na yon? Merong isang lalaki, naghanap siya ng mga lugar na gusto niyang bilan ng lupa. Nalaman niya na merong isang lugar na napakaganda. Pinuntahan niya. Kasi farmer siya, naghanap siya ng isang lupa na mataba. Huwag niyo po akong tingnan, hindi po ako yung lupa. Ibang taba po yung meron ako. So, naghanap siya ng lugar, nakita niya, ang ganda ng lugar. Mataba yung lupa, bibilin ko to, pinag-ipunan niya. Tapos, tinanong niya yung chief ng lupa na yon. Sabi niya, magkano po ba yung lupa na ito? Gusto mo ba bang bumili? Madali lang kung gusto mong bumili. Ang gagawin mo lang, mag-iiwan ka lang ng certain amount of money. Kaya kunwari sa pera natin, mag-iwan ka lang ng 100,000 na pera. Tapos tumakbo ka lang. Kung ano ang matatakbuhan mo, sa'yo na. Grabe, so, tuwang-tuwa yung farmer. Sabi ng farmer na mayaman, okay to Tatakbo ako sa halagang 100,000, tapos kung ano yung matapakan ng paa ko, akin? Oh no, ang ganda nito. So anong ginawa niya? Iniwanan niya yung certain amount of money. Kunwari, 100,000. Kaya lang sabi ng chief of the land, kaya lang may condition. Kailangan makabalik ka rito bago lumubog ang araw. Kasi pag lumubog ang araw at wala ka pa rito, forfeited na yung iniwanan mong pera. Nakakasunod po ba sa kwento, sa kondisyon? So ang ginawa ng lalaking ito, kasi farmer siya na mayaman, tumakbo siya ng mabilis. Sabi niya, lahat pala ng tapakan ng paa ko, akin na lahat ng matakbuhan. Akin. So ang ginawa niya, umalis siya, nagsimula, example ng alas 8 ng umaga, takbo siya ng takbo. Alas 12, takbo siya ng takbo. Nakita niya, ang ganda nung may lake doon sa area na yun. Pumunta siya, tumakbo siya. Nakita niya, mga bandang 3 o'clock, pagod na siya. Pero nang sabi niya, hindi ako titigil kasi magiging akin lahat ng tatapakan ko. Takbo siya ng takbo. Halos mag-collapse na yung lungs niya. Pawis na pawis siya. Mahihimatay na siya sa sobrang init. Bandang alas 4, nakita niya, nakita niya, mas maganda pa yung lupa doon. Kailangan maging akin yun. Takbo siya doon. Tapos bandang mga 4:30 na, may nakita na naman siya, lugar na sobrang gaganda ng mga puno. Takbo siya doon. Only to realize alas 5 na, medyo palubog na yung araw. Naalala niya, kailangan niya nang bumalik kasi lulubog na yung araw. Ang problema, ang layo niya na. Takbo siya ng takbo, pabalik. 5:30 na, halos yung araw palubog na. Pag hindi ako nakaabot pabalik doon, mapo-forfeit. Takbo siya ng takbo, magko-collapse na yung lungs niya, bumibigay na yung puso niya, yung mga muscles niya naninigas na, pinupulikat na siya, pero takbo pa rin siya ng takbo, halos sumigaw na yung laman niya, mamamatay na siya. Pagdating niya doon kung anong starting point, bam! Lumubog na yung araw. Pagdating niya doon sa starting point, nahimatay siya, hindi na bumangon, namatay yung farmer na ito. Alam niyo po ba kung anong sabi ng chief? Ang sabi ng chief, you fool. You don't need the land that you desire. What a man really needs is 6 feet under the ground. Alam niyo ba, pagdating niya doon, dahil sa sobrang pagod niya, nahimatay siya, bumagsak siya, namatay siya. The reality of life. We feel like we want to have everything. Only to realize na ang kailangan natin ay maliit na lupa at ang Diyos sa buhay natin. We try, yes, it's okay na mangarap, that's good. Pero kung nangangarap ka at wala ka ng time sa ibang tao, sa church, hindi ka na nakakapag-church ng Sunday, there's a problem. I've heard this many times. Lord, pag nakapagtapos ako, mas magsiserve ako sa'yo. Alam niyo ang nangyari?
they were running in Manila a rat race. Pagod na pagod na pagod at wala ng Sunday, wala ng Diyos, nakalimutan na yung family. Pagbalik, hindi man sila namatay physical, spiritually they're dead. Yung rat race, takbo ka ng takbo, nakalimutan mo, ang Diyos ang pinaka-importante sa buhay mo. Lahat ay maiiwanan mo. If you don't have God in your life, you might be the fisherman, yung kwento kanina, na you wanted to have everything only to realize na lahat maiiwanan mo. Ganda ng kwento, no? Ang tanong ngayon, do you have time for God? Baka trabaho ka ng trabaho, but what's the purpose? Sunday, hindi ka na nakaka-attend. Pangalawang Sunday, nahiya ka ng umattend. Pangatlong Sunday, mas nahiya ka ng umattend kasi ilang Sunday na, ang demonyo, kapag hindi ka naka-attend ng 1-2 beses, the enemy will whisper lies in your head. Huwag ka nang umattend, until you will just realize, wala ka na sa church. Pwede kang bumalik anytime. And habang nabibless ka, the more na dapat connected ka kay God. Or else, kapag walang Diyos, isipin yung ganito, you're like running a rat race, takbo ka ng takbo, pagod na pagod ka, only to realize na nandoon ka pa rin sa isang lugar na yun, hindi ka pala gumalaw. Bakit? Anong kulang sa'yo? Diyos sa buhay mo. That was the story. They were a rat race yung finances nila. Meron po ba rito? Trabaho ka ng trabaho, pero kulang pa rin. Work ka ng work, pero parang may kulang pa rin. But if you will put God in the equation of your life, may kulang man, pero ang Diyos, yung pinakakailangan mo sa buhay mo. Another is the roller coaster or emotion. Meron po ba rito yung motion ng buhay mo? Down ka ngayon, tapos masaya ka, down ka na naman, the up and down. Yung mga mangingisda na to ay nasa roller coaster of emotion. May gabi, marami silang huli, masaya. May gabi na naman, wala silang huli, malungkot. May ganun po ba sa loob ng Diyos? Yung para bang up and down yung emotion mo. Another na emotion ay place of stagnancy or spiritual. May mga iba ba rito na feeling mo stagnant ka, parang hindi ka nag-grow. Now, kung ikaw ito, the message is for you. Pwede bang tapikin mo ulit yung katabi mo? Pakisabi sa kanya, para sa'yo talaga to. Kung ikaw ay yung tao ngayon, takbo ka ng takbo, pagod na pagod ka, parang walang nangyayari, para sa itong message na to. Kung ikaw ay laging nasa up and down ng buhay mo, at kadalasan, mas lamang yung down, para sa itong message na to. At kung ikaw yung tao na to, feeling mo, spiritually you're down, stagnant ka, para sa itong message daw, are you ready? Nag-i-start pa lang ako. Joke lang po. Okay, so as we continue with this, getting into one of the boats, which was Simon's, he asked him to put out a little from the land, and he sat down and taught the people from the boat. Ganito yung kwento. Dumating na yung mga mangisda, tapos na sa mangisda, wala silang nahuli na kahit isang pirasong isda. So they're washing their nets with disappointment, discouragement. Lungkot na lungkot sila. Dumating si Jesus. Ano ang ginawa ni Jesus? Tinawag niya si Peter. Anong sabi niya? Pwede bang idaong nyo ng konti yung bangka na daladala nyo? Imagine mo, ikaw si Peter, wala ka nang nahuling isda, inutusan ka pa ni Jesus. By the way, nung si Jesus, kaya siya sinusundan ng maraming crowd kasi madaling kumalat yung balita. Ano yung balita? Kasi, tingnan niyo po, kinukompleto niya pala yung disciples niya rito. Biglang kumalat yung balita kasi umattend siya ng kasalan, yung wedding at Cana. Ginawa niyang wine yung tubig. Naku, kumalat ngayon yung balita. Tapos, yung anak ng high official, pinagaling ni Jesus, kumalat na naman yung balita. So yung mga crowd, sinusundan hindi si Jesus. Anong sinusundan? Miracle. May mga time, nakatingin tayo, hinahabol natin yung miracle ni God, only to realize, ang pinaka-importante, yung gumagawa ng miracle at hindi yung miracle. So ngayon, hinusundan siya ng maraming tao. Bakit kumalat yung balita, kumalat yung chismis? Pakitapik yung katabi mo, pakisabi sa kanya, may chismis. Nag-miracle si Jesus. Ano ang tawag sa chismis na magandang balita na kumalat? Ang tawag dyan ay holy chismis. Okay, so holy chismis kasi magandang balita ang kinalat nila. Kumalat yung balita ngayon, the water turned into wine, pinagaling yung high official son. Kaya ngayon, nakilala ngayon si Jesus. Ngayon, yung mga tao ngayon,
Ano ang mindset nila? Kailangan ngayon ay puntahan natin baka tayo ang next na makareceive ng miracle. There are some of people, they wanted to receive the miracle but not the miracle worker. Ang hinahabol nila, yung mirakulo na magbe-benefit sila, hindi yung gumawa ng mirakulo na magbabago sa buhay nila. May mga time ganun tayo. We have a prayer, Lord, gawin mo ito sa amin. Pag hindi ginawa ni God, magtatampo ka, aalis ka sa Diyos. Why? Kasi ang hinahabol natin ay ang mirakulo, hindi yung gumagawa ng mirakulo. So nung time na yon, prostrated si Peter, walang nahuling isda, tapos inutusan pa siya ni Jesus na nakikilala doon sa lugar nila. Peter, idaong mo ng konti yung bangka mo kasi gagamitin ko kasi magtuturo ako. Alam niyo po ba, hindi importante rito yung tinuro ni Jesus. Bakit? Hindi naman sinabi ko ano yung tinuro niya. Kasi ang audience ni Jesus is not really the crowd. Ang audience niya at the time ay si Peter. Kaya may kita ninyo, walang binalita sa crowd. Anong naging focus? Yung pagpunta ni Peter kay Jesus. Now, ang ganda nito as we continue with the story. Stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, its owner, to push out into the water. So he sat into the boat, umupo siya dun sa bangka na yon. This is the NLT version. Then the crowds from there. Bakit? Kasi ganito po yung, para lang maintindihan niyo po yung context. Wala pong microphone dati. Walang amplifier, walang sound system. Ngayon, ano ang ginagawa dati dahil hindi pa na-invento ito? They use the wind direction. So, ang hangin ay mula sa dagat papunta sa dalampasigan. So ang ginawa ni Jesus, sumakay siya sa boat, tapos yung crowd, isipin nyo, ito yung dagat. Isipin nyo, ito yung dagat, tapos ito yung kayo yung dalampasigan. So kinuha ni Jesus yung boat, umupo dito, yung hangin ay papunta saan? Papunta sa dagat o papunta po sa inyo? Papunta sa inyo. Pag nagsalita ang tao, anong gagawin? Ang tawag po dyan is amplified effect. So pag nagsalita si Jesus, magiging times 5 yung lakas ng boses niya to times 10 kasi i-amplified siya ng hangin. Kaya even that, strategic yung ginawa ni Jesus. Kasi imagine niyo, no, kung ang kasama niya ay 300 na tao, paano siya maririnig? Kasi may amplified effect yung hangin ng dagat papunta sa crowd. Kaya anong ginawa niya? Inuha niya yung bangka. Ako, ang perception ko, wala po ito sa Bible. Siyempre yung bangka gumagalaw. Ang feeling ko lang, wala po dito ang feeling ko lang, hawak-hawak ni Peter yung bangka. Kasi kung hindi hawakan ni Peter, aano rin yung bangka. Kadalasan, may hawak niyan, at ano ang nangyari? Habang hawak-hawak niya yung bangka, naririnig niya yung preaching ni Jesus. Bang! Biglang, may nagbago. In verse 4, and when he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep and let down your nets for a catch. Pagkatapos niyang mag-preach, pinahiram ni Peter yung bangka. Anong sabi niya? Pumunta kayo ng konti sa malalim. Okay? So ulitin ko, sabi roon, and when he had finished, nung tapos na siyang magsalita, sabi niya kay Simon, put out into the deep and let down your nets for a catch. Kasi yung time na yon, malamang hawak ni Peter yung boat. Tapos eto na mismo yung siguro feeling ko hanggang tuhod lang, wala kang mahuling isda talaga kung doon mo ilalagay yung net. So ang sabi ni Jesus, pumunta kayo ng konti sa malalim, tapos sa kanyo itapon yung net. Okay, so what happens right now? Tingnan natin yung sagot ni Peter. And Simon answered, Master, we toiled all night and took nothing. But at your word, I will let down at your nets. I want to underline the word, we toiled all night and took nothing. Master, pagod na pagod kami magdamag. Nangisda kami magdamag. Wala kaming nahuli. Sounds familiar. Parang yung katabi mo lang. Nag-away na ba kayo ng misis mo? Pagod na ako. Sumagot ka, mas pagod ako. Sumagot ka rin, ano gusto mo? Ikaw lang ba ang pagod? May mga ganong conversation po ba kayo? It might be funny, pero itong conversation na ito, napakalalim na to. Example, magulang at saka anak naman, anak, hindi mo ba nakita yung aming pagod? Hirap na kami.
Ma, hirap na rin ako sa school. Anak, yung gabi ginagawa naming araw para makapag-aaral ka. Hirap na kami. Wala na kaming pang tuition. Nagbubulakbul ka pa. Sagot ng anak mo, tay, baon ulit. Okay, so may mga ganong conversation po ba kayo? Pagod na ako sa work. Hirap na ako sa boss. Pero parang walang nangyayari sa buhay ko. Take note. Gusto ko lang pong, can you say the word master? Paano in-address ni Peter si Jesus? Ang ginamit niya ay master. Sa Tagalog, pag kinonvert mo sa time natin, boss. Boss. O kaya sir. Tingnan niyo po, no? It was a professional. Kung i-convert mo sa time natin, ang pag-address ni Peter ay professional or boss or sir. Tapos sabi niya, boss, sir, magdamag kaming ng isda. Wala kaming nahuli. This leads me to the first point. God sees our hearts and action. Alam ng Diyos yung puso at saka yung gagawin natin. Wala kang maitatago sa Diyos. Now, let me tell you this. Diyos, it's okay not to be okay. Parang Korean novela lang, no? It's okay not to be okay. Pero wag mong tagalan na hindi ka okay. Okay lang na malungkot ka. Sabi nga ni David. Sabi ni David sa Psalms 42:5, why am I so sad? Why am I so discouraged? Si David to, a man after God's own heart. One of the greatest king. Pero anong sabi niya? Why am I so sad? Why am I so discouraged? So kung ikaw ay malungkot at hindi okay, okay lang na hindi ka okay. Sa lahat ng mga nakakaramdam ng depression, look at me, normal lang na malungkot ka. Pero wag mong tagalan. Kaya anong sabi ni David? Why am I so sad? Why am I so discouraged? I will put my hope in God. Anong gagawin mo? Ibibigay mo lahat ng hope mo sa Kanya. Ano ang ginawa ni Peter? Nag-pour out siya ng emotion. Lord, pagod na pagod kami. We toiled all night. Nang isda kami magdamag. Pagod na pagod kami. Wala kaming nahuli. Diyos, pwede kang mag-pour out ng emotion. Lord, nalulungkot ako, Lord. Lord, wala kaming pagkain bukas. Lord, nahihirapan kami. Pwede mong ibigay, pwede mong iiyak, pwede kang lumuhod, pwede kang umiyak sa Diyos na parang bata na kung saan dependent ka sa Kanya. Hindi po masama na mag-pour out ng emotion. Hindi po masama na sabihin lahat ng nararamdaman mo. Kaya nga sabi ni Peter, we toiled all night. Hirap na hirap kami. Diyos, pwede mong kausapin si God, pwede mo siyang iyakan parang batang dependent sa tatay or nanay niya. Pero, tingnan po natin yung verse 5. And Simon answered, Master, we toiled all night and took nothing, but at your word, I will let down the nets. Tingnan niyo po yung conversation, no? Nagsabi ng nararamdaman, nag-pour out ng nararamdaman, pero Lord, susundin kita. Lord, ang dami naming problema. Lord, bakit may sakit yung nanay ko? Lord, bakit kulang kami sa finances? Pero Lord, may tiwala ako na may gusto kang baguhin sa buhay ko. Okay lang na magsabi ng nararamdaman. Pero sa dulo, Lord, binubuhos ko yung tiwala ko sa iyo. Kaya kung makikita mo sa lahat ng Bible, sa lahat ng mga kwento sa Bible, lahat sila nagsabi ng emotion. Si Job nagsabi ng emotion. Pero sa dulo, Lord, I will worship you. Si Elijah, alam niyo ba si Elijah, na-depress. He is one of the greatest major prophet in the Bible. Pinatay lahat ng kasama niya. Alam niyo po ba na-depress si Elijah? Nasa ilalim siya ng puno na sabi niya, Lord, kuhanin mo na ako. Lord, patayin mo na ako. Kuhanin mo na ako. Elijah yon. Pero alam niyo po ba ang ginawa sa kanya ng Diyos? Nagpadala ng anghel. Pinakain si Elijah. Nakatulog si Elijah, pinagpahinga si Elijah, bang, tuloy na ulit. Ibig sabihin, normal na malungkot, normal na makaharamdam ng discouragement. Pero magtiwala ka sa proseso ng Diyos sa buhay mo kasi lahat ng negatibo mong pangyayari ay gagawin ng Diyos. All things will work together for the good of those people who love Him. Yung breaking mo, magiging breakthroughs. Yung testing mo, magiging testimony. Yung breakings na nangyayari sa buhay mo, maglilid sa breakthroughs ng buhay mo bago ka gawing pinakamagandang jar ng Diyos.
kailangan ka munang itrim. Kailangan ka munang painitin. Bago kang gawin pinakamagandang butterfly ng Diyos, may mga bagay na kung saan mararanasan ka muna. Alam niyo po ba yung isang pinakamagandang pearl? Bago maging pinakamagandang pearl ang isang pearl, alam niyo po ba kung paano nabubuo yung pearl? Ang pearl ay merong tutusok na foreign object doon sa oyster. Pag tinusok siya ng foreign object, magbi-bleed. Magdudugo yung oyster. Now, yung pagdudugo na yon, the greater the pain, the greater yung pagtusok, the greater the bleeding, the more beautiful at mas malaki yung pearl. Ibig sabihin, the more testings, pains that you endure at pinanghawakan mo ang Diyos, God is on a process of making you the most beautiful pearl that God has ever created. Pwede bang palakpakan natin si God? Kung may pain ka, may lungkot ka, may nararamdaman ka, tinutusok ka ng foreign object. Pero anong gagawin ng Diyos? Kapag kumapit ka sa Kanya, itatransform ka niya into the most beautiful pearl. Kaya nga sabi sa Romans 8:18, the pain that you feel right now cannot compare to the joy that is about to come. Yung pain na nararamdaman mo ngayon ay hindi raw maikukumpara sa malaking plano na i-reveal ng Diyos sa buhay ng mga taga-Diyos. See? Anong ginawa niya? Pero at your word, I will let down the nets. Sabi rito, oftentimes, we want grand miracles, but we don't want to obey even in the smallest way. Ang mga tao raw, to see is to believe, kailangan ko munang makita para paniwalaan ko. Pero sa Diyos, baliktad, paniwalaan mo para makita mo. Lord, ibigay mo muna bago ko itap. Tingnan niyo po, no? Pwede namang mag-miracle si Jesus na biglang dumami yung isda doon sa bangka. Pero bakit kailangan nila pumunta doon? Kasi God wants to know if you will obey. Di ba totoo naman, no? Pwede naman mag-miracle si Jesus, bang! Biglang maraming isda na lang sa bangka. Pero bakit pinabalik niya pa into deep na kung saan hinugasan na yung net? Bakit? Kasi God wants to let you know, anak, will you willing to obey me? Kasi pag nag-obey ka, saka ako magbibigay. Rather than, Lord, ibigay mo muna bago kita i-obey. There are times that we have so many excuses in our lives. Lord, baka pag ginawa ko, ganito yung mangyayari. Lord, pag nagsimba ko lagi, baka ganito, blah, blah, blah. But sila Peter, hindi sila nag-excuse. Anong ginawa niya? Sinunod nila ang Diyos. And when they had done this, they enclosed a large number of fish and their nets were breaking. Alam nyo, after nito, bang! Bigla na lang, kanina, wala silang nahuling isda. Right now, ano nangyari? Punong-puno yung isda at halos mawasak na yung net na hinuhugasan nila na walang nakuwang isda. Ang problema kanina, it was a washing of disappointment, discouragement. Wala silang nahuling isda. Magdamag, walang na-close na sale, walang lupang na benta, walang gantong naayos, walang delayed yung sweldo mo. All of a sudden, ano nangyari? Punong-puno ng isda at yung net ay halos mawasak na sa dami ng isda. Let me tell you that this is really a miracle. Number one, alam niyo po ba, sa mga mangingisda, hindi po kayo makakuha ng isda sa araw basta-basta. Kaya nga nangingisda sila, aalis sila ng hapon para sa gabi hanggang madaling araw, nasa laot sila. Number one, wala ka makukuhang isda sa araw. Eto, peak ng araw. Pangalawa, tandaan niyo po may crowd. Ang isda ayaw sa crowd. Kaya wala ka makukuhang isda kung pumunta ka lang, lumayo ka lang ng konti at maraming crowd. Kaya miracle talaga ito. Pangatlo, tandaan niyo po, ang mga isda, kung nasa pangpang yan, nasa mababaw, wala kang isdang makukuha. Wala nga silang nakuhang magdamag. Ito pa kaya na araw? Maraming crowd at malapit sa pangpang. There's no way na makakuha sila. Indeed, ito talaga ay mirakulo ng Diyos saying, lahat ng imposible sa buhay mo ay gagawin kong posible. Yung mahirap sa tao, kayang gawin ng Diyos. Yung imposible sa tao, kayang gawing posible ng Diyos. Yung pinakamahirap sa tao, madali lang sa Diyos. Pag nagtiwala, nanampalataya at sinunod mo ang Diyos, walang bagay na hindi niya kayang gawin sa buhay ng bawat isa. Pwede bang palakpakan natin si God? Anything that is given and surrendered in Him, multiply.
Ibig sabihin, lahat daw ng ibibigay at isusurrender sa Diyos, nagmumultiply. Pansinin nyo, may mga bagay na kung saan, Lord, bakit kulang kami? Baka may hindi ka pa nasusurrender sa buhay mo. Kaya ang ganda ng part na to, lahat daw ng binibigay at sinusurrender sa Diyos, dumadami. Pwede bang tapikin mo yung katabi mo, pakisabi sa kanya, mag-ministry ka na kasi. Kumanta ka na. Kung magandang boses mo, kumanta ka. Kung hindi maganda, umupo ka na lang dyan. Joke lang po, okay? So seryoso po. Kung magandang boses mo, magpagamit ka kay God. Kung ang ganda-ganda mong ngumiti, maging usher ka. Lahat ng pinapagamit sa'yo, nagmumultiply. Ngayon, kung kulang ang ngipin mo, i-sponsor ka nila, Pastora, na ipagawa yung ngipin mo. Joke lang po, okay? So ngayon, kung magaling ka sa bata, magturo ka ng mga bata. Bakit lahat ng pinapagamit sa Diyos nagmamultiply? Alam niyo po, lahat naman po rito I want to honor. Pero silang mag-asawa, sila Pastora Joy, sila Faith, yung buong pamilya nila, alam niyo po ba, nung nakapasa si Faith, because I really prayed, kasi nag-preach ako one time, kung naalala niyo, sabi ko, Pastora, saan si Faith? So, yung pala, ayaw nilang ipa-announce, sorry Faith, no? Alam niyo, I really prayed, sabi ko, Lord, magiging testimony si Faith, na kapag kayo ay nag-serve sa family, hindi mabibigo ang isang Kristyano. And true enough, isang take lang, nakapasa sa board. Why? It's God directly saying to the couple, alam ko yung paghihirap nyo, alam ko yung sakripisyo sa simbahan, at yung blessing ay ibubuhos ko sa anak ninyo. May mga time kasi, nakatingin tayo sa pera, ang Diyos, walang value ang pera kasi He owns everything. Ang value niya, success, relationship, tagumpay ng next generation mo. Ganyan ang Diyos. May mga time, kailangan mo to, gusto mo pera. Pero ang Diyos hindi lang sa pera nakatingin. Ang Diyos nakatingin sa protection mo, sa success ng mga anak mo, sa even next generation. Isa lang ibig sabihin, kapag nag-invest ka, pwedeng malugi. Pero pag nag-invest ka sa Diyos, walang lugi. Pag nag-invest ka sa bangko or doon sa mga ibang mga business, pwedeng magsara yung business. Pero pag nag-invest ka sa Diyos, walang lugi sa Diyos. Bakit kahit anak mo, apo ng apo mo, ay mararanasan ng pagpapala? Bakit sa Diyos lang kapag nagtiwala at nagbigay ng buhay, laging mas marami ang kapalit? Pwede bang palakpakan natin si God? We cannot outgive God. Hindi mo kayang i-outgive ang Diyos. Kung ano yung binigay mo, kahit hindi ka manghingi ng kapalit, hindi mo kayang i-outgive ang Diyos. Mas magbibigay siya more than ng binigay mo. Nagbigay ka ng finances kay God, magugulat ka, hindi lang ibabalik yung finances sa'yo. Protection, healing, and even the success of your generation. I like this part, sabi dito, when you allow God to use your boat, pag pinagamit mo raw yung bangka, at ang bangka ay ang buhay mo, miracle starts to happen. Pansinin niyo sa Bible, lahat ng pinagamit sa Diyos, nagkaroon ng miracle. Naalala niyo po yung miracle nung nagpakain si Jesus ng 5,000, feeding of 5,000, lalaki lang yon. Wala pa yung asawang babae, wala pa yung mga anak, kaya nga sabi ng mga Bible scholar, it might be 15,000 to 20,000. Ano ang ginawa ni Jesus? Kinuha yung isda at saka ilang perasong tinapay. Nung pinagamit nung bata ito, nagmultiply. Naalala niyo po yung bangka, nung pinagamit, biglang dumami yung isda. Sabi ko nga nung kinuha siguro ni Jesus yung kabayo o yung colt, naalam niyo po yung triumphant entry, ano kaya nangyari doon sa kabayong yon? Siguro siya yung naging magandang kabayo sa history. Bakit? Kasi ginamit sinakyan ni Jesus. Baka siya ay isa ng unicorn. Joke lang po, okay? Unicorn na pala, no? So, bakit? Pag pinagamit mo ang buhay mo sa Diyos, nagkakaroon ng mirakulo. Malungkot ba yung buhay mo ngayon? May mga pinagdadaanan ka ba? I-surrender mo lahat sa Diyos. Dito magsisimula yung pinakamalaking miracle sa buhay mo. Ganda, no? In verse 7, they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats so that they began to sink. Tingnan niyo po, no? Kanina walang nahuli, ngayon nagtawag pa. Dati wala kayong makain, ngayon nagtatawag kayo ng kapitbahay, tara, kapitbahay, kumain kayo ng lechon.
Kaya lang may mga Doberman sa tabi ng lechon. Joke lang po. Okay, so wala kayong makain dati pero ngayon punong-puno na ng pagkain yung lamesa ninyo. Dati, may problema ka sa anak mo, ngayon, blessing na yung anak mo. Dati, ang problema mo yung asawa mo, ngayon yung asawa mo kasama mo na sa ministry. Dati, pinipigilan ka ng asawa mo mag-church, ngayon siya nang nagsasabi, Han, mag-church tayo. All the concerns that you have right now, may kita ninyo kung ang problema mo ay anak mo ngayon. Tandaan mo, huwag mong problemahin yung anak mo, problemahin mo ang relasyon mo sa Diyos. Kasi habang naayos ang relasyon mo sa Diyos, habang nag-o-obey ka sa Diyos, hindi mo mapapansin, inaayos ng Diyos lahat ng nasa paligid mo. Bakit ang Diyos ay never magkukulang sa atin? Pag may nagpapamentor sa akin, Pastor, hirap na ako sa anak ko, alam mo sabi ko, mag-serve ka kay God. Magpaayos ka kay God. Kasi habang inaayos ka ni God, aayusin din ni God yung mga anak mo. Bakit? Ang Diyos alam lahat ng sitwasyon mo. Kung mahal mo ang anak mo, mas mahal ng Diyos ang anak mo. Therefore, ang kailangan mo ay lalong sumunod sa Diyos at yung ibang bagay sa buhay mo, unti-unti niyang aayusin sa'yo. Pwede bang palakpakan ulit natin si God? For he and all who were with him were astonished at the catch of fish that they had taken. And this leads us to the second point. God desires participation, not isolation. Ang gusto ng Diyos, mag-participate tayo at hindi mag-isolate. Tingnan niyo yung participation na nangyari sa kwento. Pwede namang magbuhos, imagine niyo, no, mula langit, nagbagsakan ng isda. Alam niyo, sasabihin ng mga tao, umuulan ng isda. Pero tingnan niyo, no, si Jesus lang yun. Kung umulan ng isda, imagine niyo, no, may nabalitaan ka na bang namatay sa isda kasi nabagsak ng isda? May nabalitaan ka na bang nalunod sa baha? Okay, so but if you will look at it, hindi umulan ng isda. Anong ginawa? Ang ginawa, inas yung participation ni Peter. Pumunta doon sa malalim, tinro yung net, tapos may nahuling isda. Ang gusto ng Diyos may participation. Kadalasan gusto natin, Lord, payamanin mo ako. Yung gusto ko pagpasok ng bahay, milyon-milyon ng pera ko. Alam niyo, pag nangyari yon, wawasakin kayo ng pera. Bakit? Kasi binigay lang sa'yo. Yung mga pangarap mo, kadalasan, ang wawasak sa'yo pag hindi tama ang pundasyon ng puso mo. How many people nanalo sa loto ng 30-40 million? After 3 years, wala na yung 40 million, wasak pa yung pamilya nila. Bakit? Hindi solusyon ng pera. Tapikin mo yung katabi mo, pakisabi sa kanya, huwag ka nang tumaya ng loto. Joke lang po, walang tumataya dito. Okay, so, again, bakit? Kasi hindi solusyon ng pera. Ang solusyon, yung tamang puso. Now, God desires participation, not isolation. Tingnan niyo po, no? Pwede naman na dumami ka agad yung isda sa bangka. Hindi dumami yung isda sa bangka. Inutusan niya si Peter na pumunta sa malalim ulit. Lord, kakapugas ko lang ng net. Maghuhugas na naman ako pagbalik ko. Lord, magdamag kami, pagod kami na nangisda. Magpapagod na naman ako. Lord, binaba ko na yan ng paulit-ulit sa laot. Wala ko na uli. Magbababa na naman ako. Pero anong gusto ng Diyos? Mag-participate ka. Kasi ang gusto ng Diyos, parte ka ng mirakulo at hindi lang galing sa Kanya. You are part of God's miracle. Nung dumami na yung isda, alam niyo nangyari participation. Nagtawag na naman ng tao. Yung kwento, puro participation. God wants you to participate sa malaking miracle na gagawin niya sa buhay mo. Naghahanda ang Diyos ng mirakulo, kaya huwag kang umalis sa Diyos. Ang pinaka-safest place in the earth is in the presence of God. Kahit na umalis ka sa simbahan sa Diyos, mas mawawasa ka. Pero pag nasa loob ka ng presence ng Diyos, nandito ang kapayapaan, nandito ang kagalakan, at nandito ang tunay na pagpapala ng Diyos. Pagpapala na hindi lang pera, pagpapala ng pamilya, ng spiritual family, ng church community, na kung saan sasamahan ka kung ano man ang pinagdadaanan mo, dito ka tinanim ng Diyos sa Diyos, dito ka papalaguin, dito ka gagamitin, at dito mo makikita yung pagpapala ng Diyos hindi lang sa'yo, pero kahit sa next na generation mo, ganyan ang Diyos na meron sa Diyos. Galing, no? Now, pwede bang palakpakan natin si God? As we continue, but when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." This leads me to the third point. God's
presence leads us to humility and dependency. Ano ang nangyari? Okay, balikan ko lang yung verse. But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart." Now, gusto ko lang i-break down to. Tingnan niyo po, ano ang sabi niya rito? "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Naalala niyo po kanina, pinaulit ko, ano ang tawag niya kay Jesus nung unang pagtatagpo nila? Master, boss, sir. Tingnan niyo ano nangyari ngayon, Lord na. Bakit? Nabago yung puso niya. From a master perspective point of view, ano nangyari ngayon? Lord na. Bakit? Kasi nung nakita niya yung ginawa ni Jesus, hindi niya nakita yung isda, nakita niya yung Diyos na kaharap niya. Kadalasan, yung crowd, listen to this church, yung nakita ng crowd, isda. Yung dumami at napakadami ng isda na halos mawasak na yung net. Ang nakita ni Peter, yung Diyos na nagbigay ng isda. We are oftentimes trapped sa miracle lang at hindi natin nakita yung miracle worker. Dito ano nangyari? Nung nakita niya yung maraming isda, oh no, Diyos ang kaharap ko. Hindi ito mangyayari, maliwanag ang araw, maraming tao, mabubugaw yung isda, and at the same time, mababaw yung aming lugar. Ibig sabihin, walang posibilidad na makakuha ako ng ganito kadaming isda. Pero yung kaharap ko ay ang Diyos. Bigla na lang hinambol siya ng Diyos at nakita niya lahat ng kamalian niya. Hindi niya nakita yung isda, ang nakita niya yung kamalian niya, yung karumihan niya, kasi nakita niya yung glory ng Diyos. And what the people saw, ang nakita ng tao, yung dami lang ng isda, kaya na-amaze, na-shock sila, na-mesmerize sila, hindi nila nakita yung Diyos na kaharap nila. Anong nangyari? Ang sabi niya, "Depart from me, lumayo ka, O Diyos, makasalanang tao ako." Tingnan niyo, bakit hindi na master ang ginamit, Lord na, nakita niya, Diyos ang kaharap niya. Because of the miracle, naging mirror ang Diyos para makita niya yung kamalian niya, para mag-lead sa number 3. God's presence lead us to humility and dependency. Nung nakita niya yung Diyos at hindi ang isda, he humbled himself and mas naging dependent siya kay God. Church, gusto ko kayong tanungin ngayong araw na ito, ano ang nakikita ninyo? Isda ba o yung Diyos sa buhay ninyo? If I will connect that to everyone, ano ang hinahabol nyo? Miracle ba o yung tagabigay ng miracle sa buhay nyo? Kaya yung mga tao, umaalis sa Diyos, lumalayo sa Diyos, kasi pag hindi nangyayari yung prayer nila. You've heard this many times, ilang ulit ko na itong kwento sa inyo, nagkaroon ng cancer yung nanay ko. Alam niyo po yung ultimate prayer ko, kasi walang-wala na kami pera. May mga nabenta kami, kasi mahirap po magkaroon ng cancer patient sa family. Yung mother ko nagkaroon ng cancer. Yung chemotherapy, napakamahal ng session, inoperahan, 300,000 yung operation, napakadami. Alam nyo, umiyak ako kay God, sabi ko, Lord, I just trust you. Lord, kung papagalingin mo yung nanay ko, pagalingin niyo na po. Kung kukunin niyo yung mother ko, kuhanin niyo na po, hindi po kung magtatampo. Gumaling yung mother ko. Alam niyo ba kung hindi gumaling yung mother ko, hindi ako magtatampo sa Diyos. Kasi hindi lang naman physical healing ang meron sa Diyos. Even the spiritual healing at yung heaven na reward ng mother ko. We often question God kapag hindi nangyayari yung prayer mo. Balikan nyo ngayon. May prayer ka na hindi nangyari dati. Ano mo sasabihin mo, Lord, buti na lang hindi nangyari. Kasi kung nangyari, baka wasak kami. Kunwari, nawala ka sa trabaho sa Manila, sinisi mo yung Diyos. Yung mga naiwanan ng trabaho sa Manila, wasak ang family. Kaya ka pala tinanggal ng Diyos kasi mas importante yung pamilya mo kumpara doon sa trabaho mo, nawawasak sa pamilya mo. Walang gagawin ng Diyos na sisira sa'yo. Lahat ino-orchestrate niya para mas mangyari ang kalooban niya sa buhay ng bawat isa. Galing, no? Kaya nga, God's presence breaks our pride
and entitlement. I'm about to end with this. As I call our keyboardist, God, yung presensya ng Diyos, wawasakin yung yabang at saka entitlement natin. Alam niyo po ba na may-ari ng bangka si Peter? Yet, wala silang nahuling isda. They were seasoned fishermen. May-ari ng bangka, magaling mangisda, matagal na sa pangingisda. Etong si Jesus, walang alam sa pangingisda kasi fisherman. Pero alam niyo po ba, wala silang nahuling isda. Pero si Jesus, isang word lang, ang daming isda. Bakit? Hindi ito tungkol sa meron ka. Tungkol ito sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Kaya what happened? Yung mangisda, pinahiya ng isang carpenter, pero dahil kasi Diyos siya. Now, sabi rito, God's presence break our pride and entitlement. And so also were James and John, son of Zebedee, who were partners with Simon. Do not be afraid, for now on, you will be catching men. Alam niyo ba sa dulo, ito ang pinaka-mind-boggling sa kwento. Iniwanan ni Peter yung libo-libong isda. Mayroon ako nabasang article or Bible scholars. Kung binenta raw ni Peter yung sobrang daming isda na yon, it will cost hundreds of thousands sa time natin ngayon, 2 million. Kapag kinumbert mo yung pera na mabibentahan nilang isda, alam niyo ba yung ginawa ni Peter? Iniwanan lahat ng isda. Sumunod sa nagbigay ng isda. I was shocked when I was contemplating it. Oh, oo nga no. Kung binenta ni Peter lahat ng isdang ito, mas mayaman siya at nakabili pa ng 1-2 bangka sa dami ng isda. Pero hindi niya nakita yung isda. Nakita niya yung nagbigay ng isda. Alam niyo po ba, church? Kaya natin pinag-uusapan si Peter? Hindi dahil sa isda. Kasi sumunod siya kay Jesus. Come to think of it. Hindi sumunod kay Jesus si Peter. We will never talk about Peter. Hindi natin siya pinag-uusapan dahil sa dami ng isdang nahuli. Pero iniwanan niya yung isda, sumunod kay Jesus. Diyos. Are there some areas in your life na gusto mong isurrender kay God? Kaya alam niyo nangyari? Sabi niya, do not be afraid. From now on, you will be catching men. From catching fish to catching men. This is a life with a purpose. Pastor Red, as I end, ang hirap sumunod, Pastor Red. Ang hirap ng mga pinagdadaanan ko. Alam niyo, may encouragement ako sa inyo ngayon. I like this in Deuteronomy 31:18. It is the Lord who goes before you. Ang ganda ng verse, no? Kung natatakot kang sumunod sa Diyos, sabi niya, nauna na ako sa inyo. Ganda, sabi niya, it is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. Do not fear or be dismayed. As I end this morning, this is a great reminder to everyone, church. Nauna na ang Diyos sa inyo. Ang kailangan mo na lang, sundan siya. He will be with you, sasamahan ka niya. Hindi ka niya iiwanan ni pababayaan. Huwag kang matakot or madismaya kasi nauna na ang Diyos sa iyo. Sa lahat na nandito ngayon, Pastor Ed, kaya nahihirapan akong totaling sumunod. May mga dala-dalawang problema sa finances namin, sa pamilya namin, sa work. Lord, there are times that I am afraid to follow. But today, it's an encouragement to everyone. Iniwanan ni Peter lahat para sumunod kay Jesus. Hindi mo kailangan iwanan yung work mo. Hindi mo kailangan iwanan yung business mo. Ang kailangan mo, sumunod sa Diyos habang inaayos ka ng Diyos. Church, hindi mo kayang ayusin ang sarili mo. And this is an invitation to everyone. Do you want to walk with Jesus? Kaya ang title nung message ko, Will you want to walk with me? Na kung saan, Diyos,
sabay-sabay kayong papalaguin ng Diyos. Sabay-sabay tayong gagamitin ng Diyos. Katulad ni Peter, hindi niya nakita yung dami ng isda. Ang nakita niya, yung ginawa nung nagbigay ng isda. Pwede po bang maanyayahan ang bawat isa na tumayo at manalangin? Pwede po bang maanyayahan ng iba na pumikit at yumuko? Lord, we thank you, God. Lord, salamat sa lahat ng ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Kung ikaw yung tao ngayon, ikaw yung katulad ni Peter, we toil all night. Habang nagpipreach ako, ramdam mo na kinukurot ka kanina, Lord, pagod na ako. Lord, hirap na ako sa trabaho ko. Hirap na hirap ako sa business ko. Parang may kulang pa din. Lord, we toil all night. Kung ikaw yung tao ngayon, pagod na pagod ka, may mga bigat kang daladala, you can surrender everything to God. Pero alam mo yung sabi ni Peter, pero dahil sinabi mo, gagawin ko. Right now, if you are that person, Lord, ako yung pagod, Lord. I-comfort mo ako, Lord. Lord, tulungan mo ko. Lord, palakasin mo ko, strengthen me. If you are that person, may pinagdadaanan ka sa work, kung estudyante sa eskwelahan mo, sa marriage, sa parenting, if you are that person, can you just boldly raise your hands, Lord, ako yung may mga daladala ngayon. Lord, I am toiling all night. Pero Lord, magtitiwala ako sa iyo. If you are that person, can you just raise your hands? Lord, I will trust you. I will obey you. Lord, susundin kita sa buhay ko. Lord, maraming salamat. And if you are that person today, Lord, mas magtitiwala ako sa iyo. Lord, dito mo rin ako dinala sa Diyos. Dito ako magpapagamit sa iyo. Lord, may mga time na kung saan mahihirapan ako, pero magpapatuloy ako sa iyo. Lord, we thank you. Lord, ngayong araw na ito, hipuin niyo po yung puso ng bawat isa. Lord, I pray for a miracle to happen. If you are that person today, Lord, I surrender my life. Alam niyo po sa dulo, iniwanan niya yung isda, sumunod siya kay Jesus. Some of you here, maybe tinatawag ka ng Diyos, anak, mas mag-minister ka, mag-volunteer ka sa church na ito. Mas magpagamit ka. Some of you here, may parang conviction sa'yo ngayon, o nga no, simula ngayon, mas magiging connected ako sa church. Mas aaten ako, mas magbo-volunteer ako, magpapagamit ako kasi hindi tao ang boss ko. Ikaw o Diyos ang i-obey ko. Lord, maraming salamat. Lord, today is not just an ordinary story kasi ngayong araw na ito, marami rito magiging katulad ni Peter. Lord, we toil all night, but the breakthrough is about to come. Lord, we toil all night, but the testimony is about to come. Lord, hirap na kami, but the answered prayer will come. Lord, we will not see the fish. We will see the miracle coming from Jesus. Kaya ang pangalan ng church, Jesus is our shelter. Bakit ang Diyos, si Jesus, ang tanging nag-iisang Diyos ng simbahang ito? Lord, answer the prayer, Lord. Lord, we thank you. We honor you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede bang palakpakan natin si Jesus? Marami pong salamat at makakaupo na po kayo. Hi. Yan. Good morning po ulit sa bawat isa. And we are blessed with the very, thank you. Blessed po tayo sa isang napakagandang mensahe po ng Lord na ipinadala po sa atin, no? Kanina mag-message si Pastor Red. Naalala ko lang tuloy, sabi nung anak ko, yung maliit, sabi niya, kanina umaga lang po to. Tawa lang ako kasi sabi niya, tungkol sa work yung pinag-uusapan namin. Tapos sabi ko, alam mo anak, wala ka pang trabaho, hindi ka pa nahihirapan, paglaki mo, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, no mommy, I have a work. Sabi ng 7-year-old ko po, no? No mommy, I have a work. Sabi ko, ano work mo? School. Sabi ko, school work ba yun? Bakit sumusweldo ka ba dun? Sabi niya,
Yes, paano? Reward. When I get 15 over 15, you give me something, di ba? So, I am also working, Mami. So, di ba? Tapos sabi ko, o nga no, kahit pa paano, parang ganun din naman pala. Ganun din yan. Tayo nagtatrabaho, we get something from what we work. And ang mga bata, nagtatrabaho nga din naman sila on their own kasi they get something from it din. Tayo po, bilang mga anak ng Panginoon ay nagtatrabaho din po. And when we work, sabi nga po, blessing comes. So when we give, blessing comes. So kapag po sa taong nagbibigay at maibibigay, ang Lord na po yung bahalang mag-reward sa atin. Depending on the motive of your heart, yung laman po ng ating mga puso. So patuloy po sana natin laging isipin na sa pagbibigay po ay hindi natin tinitignan at hindi lalong nakikita ng Lord o tinitignan ng Lord yung ang laki o liit ng ibinibigay, kundi yung heart po na ibinibigay natin when we give something for Him. So, pag-pray po natin ang ating mga kaloob. Let's all bow our heads and pray. Father God, we thank you. Patuloy, Panginoon, na sa iyo po nararapat ibigay ang mga kaloob na ibinabalik lang din po namin sa iyo sa kabutihan na ipinagkakaloob mo po sa amin every day of our lives. We thank you, Panginoon, sa anumang form ng blessing na pinagkakaloob mo. May it be in the good health na meron po kami ng aming mga pamilya, Panginoon. It's the most precious gift na natatanggap namin every day. The life that you're giving is the most precious, Panginoon, na every day, non-stop na ipinagkakaloob mo po sa amin. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Blessings that comes from you also with our relationships, our finances, lahat po, Panginoon, ng ito ay blessing na nagmumula sa iyo at maraming salamat po. Patuloy na ipagkaloob mo po sa amin yung puso na laging clean, laging puso na laging buo ang pagmamahal when we give something for you. Bless our works. Bless niyo po ang aming mga trabaho, ang aming mga business, ang lahat ng mga pinagkukunan na meron po kami upang patuloy, Panginoon, na maipagkaloob din po namin ang nararapat na para po sa inyo. Maraming salamat po muli, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayan ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayan ito, O Diyos. O Diyos, kung kami ay luluho at sa iyo ay sasamba. Blessed morning everyone, and today, alam naman po natin, today is the day na meron tayong sineselebrate. Today is a Mother's Day. Ayan po. On behalf of Jesus is Our Shelter Church, Happy Mother's Day po sa mga nanay. So, may I request everyone to please pakilagay po sa gilid or pakiusog po sa gilid ang ating mga upuan. Yan po. Meron lang po tayong konting activity. A short activity lang naman po para sa ating pong mga nanay. Ayan. Ayan po. Sige po, ako na po. Ayan. Alam naman po natin na ang nanay, ayan po, marami pong sakripisyo po ang ating mga ina. Sabi nga po, ang nanay daw po ang ilaw ng tahanan. Na kapag nawala ang nanay,
napupundi ang ilaw ng tahanan. Nagkakaroon ng kalungkutan ang tahanan. Kaya nga po, magpasalamat po tayo, yung mga may nanay pa dyan. Yakapin nyo yung nanay nyo. Sabihin nyo yung salitang salamat sa kanila. Kasi, eto lang po yung tanong ko sa mga kabataan na naririto na mabuhay pa yung nanay. Kasi ako po, wala na po akong nanay. Every time po na may problema or may naano po ako, lagi ko pong naalala ang mama ko kasi siya yung laging nag-aano ng mga bagay na nagpapayo sa akin. Kasi siya po talaga, ang nanay po talaga ang nagpapayo sa kanyang mga anak. Kaya nga po, sa mga anak, ito yung tanong ko, kailan nyo huling sasabihin sa inyong mga ina ang salitang I love you? Kaya habang may panahon pa, sabihin nyo sa kanila yung salitang I love you. Kasi yan yung bagay na hindi mo na masasabi at hindi na nila maririnig kapag diretso na ang kanilang mga kamay at paa. Ang salitang I love you. Kailan nyo sila huling niyakap? At kailan nyo balak silang yakapin kapag malamig na ang inyong mga ina? Hanggat merong pang panahon, say thank you, say I love you, at yakapin nyo sila. Tinatawagan po namin yung mga nanay. Please stand up. Pumunta po tayo sa gitna. Yung mga nanay po. Ayan po. Sige po. Lahat po ng mga nanay. Yan. Para po ma-appreciate naman nila na ito ay araw nila. Dito po tayo. Yan po. Ayan, lahat po ng mga nanay. Ayan, bilog po kayo. Tama po yan. Bilog po yung mga nanay para po maganda. Yan. Ayan, mga nanay po. Ayan. Sa mga tatay, anak, can we spread our hands sa mga nanay? Ayan. Ayan po. A simple token lang po yan na na-appreciate po kayong lahat. Sa mga ano po, kasi po meron pa pong pinahahabol. Hindi po kasi nahabol. Piniprint po yan. Ayan po. Mamaya po may mga lalapitan din po kasi meron po nagkamali ng print. Sa sobrang bilis. Sobrang pagmamadali. Ayan. Sige po. Ayan. Kasi po ang nanay po nagluluto daw po eh. Ayan, nagluluto daw po ang nanay. Isosot daw po dun sa mga wala pa po, kasi tupalo po yung iba. Tapos yung iba po, may nagkamali ng print eh. Yung kay Ate Noemi, mali yata yung kay Ate Noemi. Mali. Hindi, baliktad yung pagkakaprint eh. Kasi nagmamadali nga po. Baliktad yung print niya. So, ibabalik din kasabay nung mga hindi pa nakukuha po. Hindi. Susuot po kasi. Pag suot niyan, doon mo makikita yung issue. Ayan, pag sinuot mo, makikita mo yung issue dyan. Oo. Ayan. Ano, susuot mo pa, hindi. Ayan. Ayan. Kaya po pinasosot sa inyo, merong surprise din dyan sa loob. Ayan. Ayan, kasi ano siya, baligtad yung print. Ayan. Tapos yung mga hindi po, nabigyan po, to follow po, ibibigyan po kayo. Kasi nga po, minadali po lahat. Dahil meron tayong thoughtful na kapatiran yata po. Hindi ko po. Ayan. So, ayan. Sige po. Sa mga nanay po. Ayan.
Ayan, yung mga anak po, yung mga asawa, mga kapatid, can we spread our hands para po sa mga nanay, para po ipanalangin po natin sila? Sige po. Dance mo na. Okay, sige, meron pong naibulong sa akin eh. Okay, dahil po dyan, yung mga anak, sabi ko nga po kanina, kailan nyo huling sasabihin or kailan nyo huling sinabi sa anak, sa magulang nyo yung salitang I love you? Ayan. Kailan nyo balak huling sabihin? Sa mga tatay din, kailan nyo huling sinabi sa inyong kapartner ang salitang I love you? O mas madalas yung sinisigawan nyo sila na, hindi ka pa nakakapagluto. Gutom na ako. Gutom na ako. Iinom pa ako ng gamot. Ayan. So, sige po. Sa mga asawa, anak, sa mga kapatid, pwede bang sa short na paraan, pakita natin yung pagmamahal natin sa kanila. Pwedeng isayaw natin yung mga mami or mga nanay na naririto ngayon. Can we, pwede po ba? Okay, music daw po. Sige po, isayaw po natin yung mga nanay para ma-appreciate nila. Ayan. Sige po. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, Okay, yung mga po, pwede po ba? my life had found Sige po. missing piece. Isayaw niyo po ang inyong mga So nanay. as long as I live, I Ayan. love you. Will have and hold you. You Ayan. look so beautiful. So, di ba? Kasi po, that is a simple. Yan, yung simpleng pagpapakita ng pagmamahal po sa kanila. This day I'll cherish. Di ba? You look so beautiful in white tonight. Okay, once again po, maraming salamat po sa mga nanay na nagtiyaga ng 9 buwan sa sinapupunan. Sabi nga po, ang mga nanay daw po, pag yan ang nanganganak, ang isang paa daw po niyan ay nasa hukay. Kaya po, maraming salamat po sa mga paghihirap nyo. Yung pagpapalaki nyo, na pinagtiyagaan nyo kaming intindihin sa kabila ng pautal-utal naming mga sinasabi po sa inyo. Salamat din po sa pagtitiyaga, naturuan kaming lumakad, magbasa, magsulat. Maraming salamat po. Happy Mother's Day po sa inyo lahat. So beautiful in white tonight. You look so beautiful in white. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, wish you Ayan po. Sige po, mga mamis, punta po uli kayo sa harap para po may pag-pray po kayo. Sa mga nanay po, pwede po, dito po tayo sa harap para may pag-pray po kayo. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you. We'll have it all. Sige po, para po may pag-pray po kayo. Beautiful in white. Ayan. Sige, let us spread our hands sa mga nanay. Okay, sige po. Tayo po, spread po natin yung ating mga kailayans po natin ng ating mga mami para po sa panalangin sa kanila. Sige po.
Okay, tayo po'y manalangin. Tawagin ko po si brother. Ayan po wala, nandito na pala. Sige po, let's pray. Father, we thank you na may mga nanay and that's the design that you have given us. We bless them in prayer right now. We bless them with good health. We bless them with good mental health. We bless them, God, with financial health. We bless them in all areas, God. Some of them right now ay pagod. Marami sa kanila pagod na because there are a lot of things on their shoulders. Ang dami nilang pasanin. Ang dami nilang gampanin. But God, I pray, continue to strengthen them and let their strength be in the giving of joy in you. That their strength will be in you. Yung kasiyahan na maging nanay ay patuloy niyo pong ibigay sa kanila. Yung kasiyahan ng pagiging asawa, patuloy niyo din pong ibigay sa kanila. At dalangin po namin, yung pagiging ilaw nila, there are times papundi na sila. Some of them are pundi na nga. So I pray, Father, continue to light your light. Continue to shine your light to them. Kayo po ang patuloy na magbigay ng liwanag sa kanila. Sa kanila na sometimes gulong-gulo na, lalo kapag walang pambayad, walang sa pupunta, o kaya may problema yung anak, may problema yung asawa. There are a lot na mga pagkakataon na didiliman sila. Maraming pagkakataon na nagugulumihanan sila because they're taking a lot on their shoulders. So I pray, Father, turuan mo po sila na lumapit sa'yo at ibigay lahat ng pasanin nila. And I pray, Father, they would not just take everything on their shoulders, but yung pagiging nanay nila, magiging nanay sila on how you want them to be a mother. Yung paano ba yung gusto mong maging nanay sila. Thank you, God. At sa amin pong pakikipagdiwang sa kanila, I pray, give the desires of their heart. Magkakaiba sila ng edad, magkakaiba sila ng desire, magkakaiba sila ng pangangailangan. And I pray, katagpuin mo po yung bawat pangangailangan ng mga nanay na ito in this church. And thank you, God, as they continue to walk in the path of motherhood. Mahirap, nakapagod, minsan masakit. But I pray, Father, walk with them. Walk with them. Upang sa pagkakataon na hirap sila, pasanin mo sila. Sa pagkakataon na wala silang masabihan, kausapin mo sila. Sa pagkakataon na gusto na lang nilang sumigaw, Father, you are with them. So I pray, walk with them. Walk with them. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan po, once again, sa mga nanay po, Happy Mother's Day and maraming salamat po sa buhay ninyo. Ngayon po, dadako na po tayo sa ating panghuling bahagi, ang ating benediction. The eyes of my mom, I'm a prince, I'm a child. Ayan. Para po magwakas tayo sa ating gawain. Konting katahimikan lang po sa mga bata. Sige po, tayong lahat ay tumayo para sa ating pangwakas na panalangin. Salamat, Panginoon, sa araw na to na muli pinakain mo kami, Panginoon. Binusog mo kami, higit sa lahat, yung kalakasan spiritual, pinakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Lord, makita po namin ang mensahe, hindi dun sa aspeto ng pagpapalang pisikal, kundi aspeto ng pagpapalang spiritual. Makita namin kung sino ka, Panginoon,
hindi ang mga himala lamang na ginagawa mo. Lord, itong mensaheng ito, Panginoon, maging buhay. Buhay sa aming mga puso. Upang, Lord, pagtiwalaan ka namin. Anumang unos, anumang sitwasyon, sa saya, sa lungkot, sa problema, bagyo man ng buhay, Lord, pagtiwalaan ka namin. Ang Diyos ng mga himala. Ang Diyos na nagmamahal at ang Diyos na kumikilos at gumagalaw sa aming mga buhay. Lord, salamat po na pinataas mong muli ang antas ng karunungan ng bawat isa. Pinalalim mo yung pagkakakilala namin sa inyo bilang Diyos. Bilang Diyos na kayang gawin ang lahat ng imposibleng bagay. Itaas po natin ang ating mga kamay. Ang pagpapala at pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang proteksyon at paggabay ng ating Panginoong Hesus, at ang pakikipisan and kaaliwan na galing sa banal na Espiritu Santo ay sumainyong nawa ngayon at magpakailan paman, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan. Are we all blessed, Jesus? Are we all blessed, Jesus? Amen. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, purihin po muna natin ulit ang ating Panginoon. Hallelujah! Let's clap our hands! Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let's clap our hands. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise in a number, praise when surrounded. His praise is the water my enemy's drowning. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Let's sing. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Let's sing. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my. I won't be quiet. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it
experience. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep? I won't be quiet, Lord. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Oh, praise the Lord, oh my soul. Oh, praise the Lord, oh my soul. Oh, praise the Lord, hallelujah. God bless you all, GEOS family. I pray that you are all blessed today. Let's share the blessings to others. Kung ano man na natutunan natin today, i-take natin yung sa ating buhay. Hallelujah! God bless you all, GEOS family. See you again next week. That has been, praise the Lord.